a right triangle. So kaya yung ating kino-consider na formula is 1/2 base times height kasi again, ito ay right triangle. So 1/2 base times height, so base is still expressed in meters, so, and then ito yung height. Ito yung height na tinutukoy. Yan, ito hanggang dito. Yan yung height. So this is in terms of Newton per meter pa din. So ang makukuha nating unit dito is Newton Newton. Kapag SI unit, Newton pa rin yan. Resultant force is Newton. Then ang centroid or ang position ng ating resultant force, the centroid of the force is located on the 2/3 ng base. 2/3 to ng base. 2/3 ng base. Kapag, ang tatandaan nyo, 2/3 siya ng base kapag pabuka yung triangle. Imagine nyo, di ba, bumubuka yung triangle. Pag pabuka yung triangle, pag bumubuka yung triangle, nasa 2/3 siya. Nandito siya sa part na to, nyo ipa-plot yung resultant force. Again, pag pabuka yung triangle, nasa 2/3 yung kanyang force, o yung kanyang resultant force. Whereas, kapag lumiliit yung triangle, siya ay nasa 1/3. So, nandito. Nandito yung inyong resultant force. The formula for resultant force is just the same kasi triangle pa rin yan. It's just that the position of the load is on whether on the 2/3 or on the 1/3 of the triangle. Again, kung ganito ang tandaan nyo nga, pag bumubuka sa 2/3, pag lumiliit, nasa 1/3. And ang lagi nyo tatandaan, kasi kung nasaan yung may malaking area, nandun yung part ng resultant force. Kung nasaan yung may malaking part ng triangle, nandoon yung resultant force. So as you can see dito sa triangle sa simula, syempre pabuka nga yan, so nasa may padulo, kaya siya nasa 2/3 ng base. Whereas dito, since malaki na siya sa simula, ibig sabihin nasa may pasimula pa rin yung resultant force dito sa pangalawang triangle, na to, nasa pasimula yung malaking part ng triangle, so nandyan yung resultant force sa may paunahan, kaya siya nasa 1/3 ng base. Then we also have combined loads or the trapezoidal loads. Paano natin siya kino-consider naman pag combined loads? Siyempre, ang gagawin natin dito is, kung mapapansin nyo, meron siyang part ng ito, tingnan nyo to, meron siyang part ng triangle sa taas, and meron siyang part ng rectangle sa baba. Ito. So, dalawang, ibig sabihin, dalawa yung, dalawa yung i-consider nating resultant force sa analysis. So, kung mapapansin nyo dito sa baba, dalawa yan. Yung FR1 na tinutukoy dito is yung loading or the resultant force nung triangular natin or yung ng varying load natin na nasa taas. So, ano ang i-consider yung dito? Yan. So, kung mapapansin nyo, yung FR1, yung position niya is nasa 2/3 ng base. Nandito yan. So, ibig sabihin, ang kino-consider natin sa FR1 is the resultant force nung varying load. So, ibig sabihin, para makuhang FR1, this is equal to 1/2 base times height. So, yan. And then, ang FR2 is this. Itong part ng rectangle sa baba. Itong part ng rectangle na to, since siya ay rectangle, nandito yung FR2 nasa gitna. And since siya ay rectangle, so this is base times height. So, ito ay ano yung i-consider nating height dito, 'di ba? Since dalawang height 'yan.
Yang sa FR1 at FR2. Siyempre, may given yan na height na ganito kataas. Like for example, 80 Newton per meter yan. Then syempre, may ibibigay din na height na dito lang sa rectangle. So for example, yung rectangle is for example, 50 yan, 50 Newton per meter. So ang gagamitin yung height sa pagkuha ng resultant force 2 sa rectangle is 50 Newton per meter. Then, pero pagdating sa triangle, dito sa triangle na nasa taas, you will just use 30 Newton per meter. Kasi yung measurement natin ng 80 ay yung buo. So, that is how you compute for the resultant force 1 and resultant force 2. And then, next is a body force. Ito namang body force, di ba, dalawang type yung ating external force. The surface force and which is, meron tayo dito kanina na concentrated. Hindi na siya basa, concentrated. Uniformly distributed load, uniformly varying load, at saka combined load. So, then, the second type ng ating external load is the body forces. Ano naman yung body forces? This is developed when one body exerts a force on another body without direct physical contact between the bodies. Ibig sabihin, ito yung ine-exert na force ng isang body. For example, tao. For example, tao, di ba? Nakatayo ka, di ba pa rin, nag-analyze ka. So, sa doon, for example, yan tao. Nakatayo ka. Di ba kapag nag-analyze tayo or pag nagagawa tayo ng Cartesian plane, nag-exert yung katawan natin ng weight. This is considered as a body force. Na yan, pababang yan. So, this is a body force. Ito yung na-exert ng body on another body which is yung ground. So, yan nga, it includes the caused by the Earth's gravitation and its electromagnetic field. So, dyan pumapasok nga yung ating yung weight na yun yung weight na yun yung force na nilalabas ng ating body. That is what we call a body force. So, those are the two types of external forces. Again, the surface force and the body force. Then, itong mga support reactions naman, when we talk about support reactions, ito yung mga surface forces that develop at the supports or points of contact between bodies. Tandaan nyo ito. Kasi for example, yan nga, itong beam. Kung papansin nyo, yung type of connection niya is cable. Ito yung cable na yan. So, yung cable na yan, since siya ay may contact with the beam, nag-exert siya ng surface force. And that exert, kapag cable yung given, ang in-exert niya is itong force na to, one unknown lang, yan. Wherein, this is not really one unknown since may angle siya. So, meron itong x component at y component. You need to consider the angle. So, yan. Kapag cable, one unknown yan. Kung saan yung direction ng cable, yun lang yung force niya. Then, kapag roller naman, kapag sinabi sa tanong na may supported siya ng roller, itong yung reaction natin is supported by the roller, yung force na ine-exert niya ay pataas. In vertical direction yan. Vertical direction kapag roller pataas. Yan, automatic yan pag roller. Then kapag smooth support, since nagsusupport nga siya, always, ang support niyan ay papunta dito. Yan, smooth support. So, meron pa rin yung angular pa rin yan. So, you need to get the x component and the y component of that. Yan, then, kapag external, ito naman, external pin, kapag sinabing pin, supported siya by pin connections, ito yan, mga ganyang pin, lagi yang may x and y
component. Kung paano sinusuportahan. So, yan automatic yan na pataas yung isa, then yung isa pa-left. Yeah, tama. It's always at the horizontal and vertical forces. Then, kapag internal pin, since this is still a pin, meron pa rin yung vertical, meron pa rin yung vertical force and horizontal force. That's your internal pin. So, kapag naman fixed support, like for example, mga cantilever beams natin, fixed siya dito. Fixed yan. Yung support natin dyan sa ano. Kapag mga cantilever beams or may fixed support tayo, automatic meron pa rin yang vertical component na reaction, meron din siyang horizontal uh, force na reaction, as well as moment. Meron yang moment. Coupled with moment yan. So again, tandaan nyo, kapag cables, yun yung direction. Kung saan yung cable, ang kanyang support reaction ay kung saan yung direction. And then, kapag roller, vertical yung support niya. Kasi tinutulak niya pataas yung structure natin. So kaya pataas yung in-exert niyang force. As well as kapag smooth support, syempre para hindi malaglag, itinutulak ng support pataas. And it depends on the inclination ng support. Then kapag external pin, syempre ganun pa rin, itinutulak niya pataas yung ating structure para hindi po malaglag, kaya nga siya support. So nag-insert siya ng force pataas, vertical force, as well as pin, horizontal component ng force kapag external and internal pins. And kapag fixed support, same pa rin, meron siyang vertical force, meron siyang horizontal force, and coupled with a moment. So, this is our support reactions. Then, syempre, you already know this, equations of equilibrium. So, kapag sinabi natin equilibrium, kailangan meron tayong balance of forces. Equilibrium of a body requires both a balance of forces to prevent the body from translating or having accelerated motion along a straight path or curved path, and the balance of moments to prevent the body from rotating. This can be expressed mathematically by the two-vector equations. Nawala. Yeah. Which is the summation of forces is equal to 0 and the summation of moments is equal to 0. Kasi, again, if we are talking about equilibrium, kailangan hindi mabago or kailangan ay yung ating structure is safe or hindi siya mag-fail. So, yan yung equations of equilibrium natin. Then, one of the most important applications of statistics in the analysis of mechanics of materials is to be able to determine the resultant force and moment acting within a body which are necessary to hold the body together when the body is subjected to external loads. And in order to obtain the internal loadings on a specific region within the body, it is necessary to use the methods of sections. Ano ba ang methods of sections? For example, it for example, beam, di ba? For example, itong beam. And gusto kong, for example, supported dito yung beam, pin supported siya, and then meron ditong loadings dito sa part na to, meron loadings dyan, then merong load din na nakatutok dito, then meron pang isang load dito, and gusto ko lang makuha yung internal loadings na na-experience dito sa part na to. So, paano ko siya makukuha? Gagamitan natin siya ng methods of section. So, ibig sabihin, kailangan nating mahanap yung mga positions ng kada ng kada point. For example, i-analyze ko, i-section ko dito
section ko dito. So, iisahin ko yung loadings na na-experience dito sa section na to. Then, after that, pag nakuha ko na yan, ito namang section na to, yung sunod na section naman, para makuha ko yung internal loadings dito sa point na to. So, you are, parang ang gagawin nyo, i-analyze nyo siya, i-breakdown nyo siya section by section. Kung nasaan yung kada forces, kung saan may mga forces, i-analyze nyo siya section per section. That is what we call method of sections. So, ano ba yung mga types ng resultant loadings? So, the first one is the normal force. Ang normal force, I want you to know this, the normal force, this force acts perpendicular to the area. It is developed whenever the external loads tend to push or pull on the two segments of the body. So, syempre, for example, an example ng normal force, excuse me, pag sinabing normal force, tumatama siya perpendicular to the area. So, dito siya, ito yung force mo, ito yung force mo, ito yung pinoconsider mong area. So, tumatama siya dyan, perpendicular, 90 degrees. So, that is what we call normal force. Then, kapag naman shear force, ito naman ay developed when the external loads tend to cause the two segments of the body to slide over one another. Nagkakameron ng sliding, may contact. For example, dalawang plate. For example, dalawang plate. Yan. Ano yung shear force diyan? Syempre pag nagsa-slide tong dalawang object na to, nagsa-slide pa sila with each other, nandito yung shearing force, nandiyan. Dito sa part na to. Papalitan natin ng kulay, sorry. Nandito sa part na to yung shearing force, nandiyan. Ito yung shearing force, nandiyan. So, diyan na-experience yung shearing force kasi nakikiskis or nagsa-slide past yung ating structure. So, normal force perpendicular, shearing force parallel. Tandaan, pag normal force perpendicular, kapag shearing force, ito at ito parallel. These are parallel forces or parallel to the plane of area. So, that is the difference between the two. Then, pag sinabi naman torsional moment or torque, ito naman ay yung this is developed when the external loads tend to twist one segment of the body with respect to the other. So, torsional moment or torque, nagtetend siya to twist one segment of the body with respect to another. This is expressed in Newton meter. And yun nga, ang pinakaiba naman, ang torsional moment, umiikot. Meron niyang twisting moment, umiikot. Whereas kapag bending naman, like for example, itong beam, ito ang beam. Nag-apply tayo ng load, ito yung external load, nag-apply tayo ng external load. Ang mangyayari dyan sa beam ay magiging ganyan, magbebend. Ito, magiging ganito na siya, magbebend. So this is bending moment. Kapag naman sinabing torsional moment, kalimitan niyan, kalimitan mangyayari ito sa mga shafts. For example, ito yung shaft. Kapag naka-experience siya ng external loads, ang mangyayari dyan, it will tend to rotate. Mag-rotate yan. So that is a torque or torsional moment. So that's the difference between torsional moment and bending moment. So yan, this is just a diagram showing the different forces and moments na na-experience when applied with external loads ang isang body. So, yan. And then, next is axial stress. So, axial stress, we talk first about stress. Ang stress, this describes the intensity of the internal force on a specific plane passing through a point. So, this is basically force applied per unit area. So, pag nag-apply ka ng force on a specific area, nakaka-experience yun ng stress. Yung point na yun ay nakaka-experience ng stress. So,
stress is basically force over area. So when we talk about actual stress, this is the intensity of the force or force per unit area acting normal or perpendicular to the area. If the normal stress or if the normal force pulls on the area, it is referred to as tensile stress. Whereas if it pushes on the area, it is called compressive stress. So where ito, sigma is equal to P over A, wherein P is our force, the internal resultant normal force, which is applied through the centroid of the cross-sectional area, and then A is the cross-sectional area. Then, uh, for example, for example natin, itong dito. Example natin ng actual stress ay itong vertical column natin. For example, itong vertical column natin. So, kapag nag-apply tayo ng force dito, nag-apply tayo ng force dito, nag-apply tayo ng force dito, and meron din ditong force, then this is what we call uh, compressive compressive force or compressive stress. Nagko-compress yung ating material or yung ating structure because of those forces. Nagko-compress siya. Nagko-compress. Then kapag naman yung forces natin, for example, ito naman, yung forces natin is away. Kung mapapansin yung direction niya is away. So ibig sabihin ito naman nababanat. Ito yung nagko-cause ng tension. So nagkakameron ng tension dito. So this is your tensile stress. So yan. So actual stress ay considered the stress na na-experience on a specific point kung saan yung force ay applied perpendicular to the area. This is perpendicular to the area. Normal or perpendicular to the area. That is what we call actual stress. So, yan nga yung gaya na sabi ko kanina. Kapag siya ay nag-e-elongate, kapag na-e-elongate yung ating structure, siya ay tensile stress. Yung na-experience ng ating structure is tensile stress. Whereas kapag naman siya ay nagte-tend to shorten the fibers, each fiber represents a unit stress. So this is a compressive stress. Kapag yung forces natin ay tends to compress yung ating fibers or yung ating structure. So, yan, ganyan. Then, kapag naman sinabi natin shearing stress, from the word itself kanina, di ba? Parallel yung forces natin. So this is a stress caused by a shear force which tends to slide a member with respect to another. So for example nga, itong dalawang plate, for example, ito ay moving papunta dito. Yung force ay papunta na, kikis-kisa dito na papunta dito sa kabila. Itong yung forces natin ay parallel sa surface. So ibig sabihin itong part ng plates natin dito, is nakaka-experience ng shear stress. Again, shearing stress kapag nakikiskisan or kapag may contact at the slide pass with each other yung surface ng ng two or more bodies or two or more structures. Then the formula is still force over area. Or here, this is in terms of tau. Kapag shear stress, tau yung ginagamit. Kapag actual stress or compressive stress or tensile stress, we use sigma. And dito, ginagamit is V for shearing force. V over A. But still, this is still the force. Pero pinagkaiba niya lang kanina, dito, yung P dito,
itong P, this is still a force, but this is a normal force. Ito yung force perpendicular sa area. Then, kapag shearing force, then this is yung force na parallel sa area. So, yan. Yan yung formula natin for shearing stress. So, yan kapag ito lap joint ang tawag, kapag single shear, pag single shear, this is also called a lap joints. Mapansin nyo, ito lang yung may shear, itong part na to. Diyan lang nakaka-experience ng shear. Then, kapag ito, double shear, pag double shear, yan, mapapansin nyo, dalawa yung ito, dito, mayroong shearing dito and dito. Dalawang surface, dalawang area. Dalawa yung shearing force natin na uh, or dal tama, dalawa yung shearing force natin, isa sa taas at isa sa baba. So kaya kapag nagko-consider tayo ng stress or the shearing stress there, ang ginagamit natin kapag double shear is yung area the shearing stress is F over 2 over the area. Bakit? Bakit? Kasi kaya siya dinidivide ng 2. Dinidivide siya ng 2 kasi yung forces ay nahahati or dalawa, ito, dalawa, excuse me, dalawa yung, ito kasi yung force dito sa gitna. Ito yung force dyan. So, kapag gumagalaw sila, again, ang need nyong i-consider is mag-equilibrium, di ba? Saglit lang. 'Di ba need nyo yung forces ay mag-equilibrium. Kailangan mag-equilibrium siya. Kung yung isang plate, yung nasa gitnang plate ay nagte-tend pass or nagmo-move yan papunta dito, automatic since nagkikiskisan sila, itong upper at lower plates ay sa opposite direction. So, paano siya magiging equal to zero? So, yung movement nung nasa gitna, since siya yung nakaka-experience ng double shear, isa sa taas, isa sa baba, kaya double shear, since siya yung nakaka-experience nun, malaki yung kanyang kailangang force. So, yan yung force na pa-right. So, that is positive. Then, yung nasa left, kailangan mag-equal siya dito sa F. 'Di ba? Mag-equal siya dito sa F. So that's F over 2 plus F over 2. This is 2F over 2. So magiging equal to F na lang din siya. So kapag tinranspose mo siya dito, magiging F minus F equals 0. Equilibrium siya. Equilibrium or yung ating materials ay in equilibrium. Kaya siya ganyan. Again, yung plate na nasa gitna nakaka-experience siya ng double shear. Dalawa. Isa dito sa taas, isa dito sa baba. So yung directions or yung forces niya ay opposing, kaya yung shearing stress na na-experience niya is naka-divide ng 2 or yung shearing force na need mo i-consider is divided by 2 all over the area. So yan, that is the formula kapag double shear. And masaglit. Yeah, and on the next lessons, you will see the difference between the normal or the actual stress and the shearing stress. Kung kailan siya gagamitin at kung kailan gagamitin ang actual stress or kailan gagamitin ang shearing stress. We will discuss more of those on the next coming lessons. So dito muna, let's just focus first on analysis ng internal loadings. I think next lesson yung may example ng actual stress and shearing stress na sa next lesson. So dito muna let's focus on answering the internal loadings ng ating structures. So, paano natin siya gagawin? Una, kailangan nating i-establish lahat ng support reactions. Kailangan nating malaman kung alin segment yung may support reaction or kung alin yung wala. And then, after that, ay kukuhanin mo or need mo namang i-consider yung iba't ibang loads pa. Like for example, yung concentrated load, then yung uniformly distributed load, uniform varying load,
need mo silang i-consider, kuhanin yung mga resultant forces, and then after that, pag nakuha nyo na yon, then you can draw another free body diagram. Kailangan nyo mag-establish, kailangan tama yung free body diagram nyo, considering all the supporting actions and other external loads. Then after that, pag na-establish nyo na yan, kailangan nyo ng kuhanin yung equations of equilibrium. It's either the summation of forces equal to zero, then summation of forces equal to zero. So this is the procedure for analysis in uh, solving for internal loading. So let's have an example here. Dito determine the internal resultant loadings acting on the cross section, acting on the cross section at C of the machine shaft shown in the figure below. The shaft is supported by journal bearings at A and B, which only exert vertical forces on the shaft. So, yan. Analysis una, ang sabi natin, kailangan nating i-establish ang support reactions. Kailangan nating establish ang support reactions. So, anong unang gagawin? Ang unang gagawin, sinabi sa tanong na ang shaft ay supported ng dalawang journal bearings. So, ito yon at ito. And meron lang silang ine-exert na vertical forces sa shaft. So, meron dito sa part na to, na meron dito sa part na to na isang pataas na force. Let's name this as force A. Then dito sa force B, meron din tayo dito sa part ng saglit. Oh, excuse me. Then meron din tayo dito sa dito. Meron din tayong force B. So, yan. So, then kita natin meron tayo ditong concentrated load, and then meron tayo ditong uniformly distributed load. So, saglit lang. So, meron tayong 200, 350, 350. Saglit lang. Okay. So, dito, yan. So, yan. Dito na natin itama yung force B. Yan. So, na-establish na natin yung mga support reactions natin. Now, una muna nating gawin is kuhanin natin yung resultant force ng ating distributed load. So, let's name that as FR, or may FA na tayo, may FB. Sige, FR1. FR1 is base times height. So, that's 800 Newton per meter times ano yung base niya, that's 150 mm. Tandaan, this is 150 mm, and ito ay naka per meter, so this is 0.150 m. This is equal to 120 Newton. And then yung position niya, ang position niya is at 1/2 ng base. So this is 1/2 times kalahati ng 0.1 ng 150 millimeters is 0.075 meters. Now, pwede natin siyang i-drawing kung ito ay 50, kung ito ay 50,
at yung X1 ay 75 millimeters, so we can say na nandito siya sa part na 'to. So, nandito 'yan. Nandito yung X1, nandiyan yung X1. So, 'yan. Then ano pa yung nakalimutan nating loadings? Wala na. So, puwede na tayong mag-drawing. Second step is to draw a free body diagram. So, i-analyze natin, i-redraw natin yung shaft. I-redraw natin yung shaft. Yan, for example, yan. Sige, wait lang. So, yan, i-redraw natin, ilagay natin lahat ng forces sa free body diagram. Oops. Ilagay natin ang forces sa lahat sa free body diagram. So, meron tayo sa A, dito siya nakalagay, A. So, dito pataas. So, this is a FA. And then, next is ito, yung ating FR1. Ito, FR1 natin. I-locate natin yan. Since, sabi, di ba, sabi natin yung X1 natin is at 75 millimeters. So, nandyan yan. So, ibig sabihin, kung 200 na tong distance na to plus 75, yung distance ni force A hanggang kay FR1, lagay natin dito, hanggang kay FR1 na pababa ay 275 millimeters na. Then, si point B, excuse me, ay 100 meters from the right. So, ito, 100 meters dito, si FB. Then, si concentrated load na 221, so we can just label it dito kay D. So, let's use FD dito, FD. Yan, ni 225, 225. So, this is 100 mm. Ito is point A. Ito ay point B. Ito ay point C. Then anong total distance niya? This is 200 plus 50, 250, 350, 450, 500. 500 siya. So meron na tayong 375. So ibig sabihin ang distance nito is 125. Correct me if I'm wrong, ha. 275, 225, 500, 250, 350, 400, 500. So yan, 500 na yan, 500. The next ay ang hinahanap natin ay resultant internal loadings acting on the cross section at C. Nasaan yung point C? Saan siya located? Located siya 200, 250. So, nandito yung point C. Yan yung i-analyze natin, itong point C. This is at 250 mm. Yan yung i-analyze natin. Diyan sa part na yan. So, paano natin siya isosolve? So, yeah, meron tayong free body diagram. Meron na tayong free body diagram. And kailangan nating malaman kung ah, kailangan nating malaman kung ano yung mga unknowns pa. Ano yung mga unknowns dito? May value na ba tayo ng FA? Wala pa. Wala tayong value ng FA. Wala tayong value ng may value tayo ng FR1. Check na to. Check na. May value tayo ng FD which is yung 225. So check na rin to. Wala tayong value ng FB. So dalawa pa yung unknown natin. So kung iisipin nyo,
Isipin nyo, hindi tayo pwede mag-summation ng forces. Though kahit na lahat yan vertical forces, so that's summation of forces ng vertical Fy equals 0, dalawa pa yung unknown natin. Wala tayong B, wala tayong force sa B, wala tayong force sa A. So, dalawa yung unknown. Ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-summation ng forces sa Y kasi dalawa pa yung unknown sa forces. So, ang gagawin natin, magmo-moment tayo. Magmo-moment tayo at a certain point. Magmo-moment tayo at a certain point dito. Magmo-moment tayo. Either moment sa A or moment sa B. Kasi, bakit tayo magmo-moment? Kasi, for example, nag-moment tayo dito sa point B. Ano ba ang definition ng moment? Di ba? Ang moment, pag sinabi natin moment, this is force times the perpendicular distance. Force times distance. So, kung magmo-moment tayo sa B, ito, so ang force niya pataas, ang kanyang perpendicular distance from point B. Nagbago ba yung horizontal distance niya? Wala, hindi siya nagbago. Kailangan natin i-consider pag moment, sana alam nyo siya, ay kapag moment, at a certain point, ang kino-consider is yung force times the perpendicular distance. So, uh, let's say magmo-moment tayo sa point B. Magmo-moment tayo sa point B. So, ito ang magiging working equation natin. Moment tayo sa point B. So, yeah, moment tayo sa point B. I-redraw natin dito sa baba. Maliit lang. Kasi magko-consume siya ng more space. So, dito ay A, force ni A, then nandito yung si C, AC, BD. Then dito si force ni D, i-redraw natin sorry. Force ni D, then pababa is, sorry, pataas pala vertical force natin ni B. Then, ano pang kulang natin dito? Si FR1 nandito na pababa. Oops. FR1. So, ang distance nito is 275 mm. Si A hanggang kay C is 250 mm. Then, distance ni FR1 hanggang kay B is 125 mm. Then dito B to D ay 100 mm. Yan. Yan. So tama, yan. Yung free body diagram natin. So again, magmo-moment tayo kay B. Moment tayo B. Wherein counterclockwise is positive. Counterclockwise yung reference natin. Counterclockwise is positive. So tingnan, i-analyze nyo. Itong A, isipin nyo, ito yung B, ito yung point natin, dito tayo na magmo-moment. Ito yung point natin ito yung reference point natin, si point B. Meron tayong force A, pataas. Force A pataas. I-imagine nyo itong si B, ito yung point ni B. Nag-apply ng force dito sa point A. So, FA, wait, liitan natin yung sulat. FA. Nag-apply tayo ng force ng FA. Ang ikot niya, paano siya iikot? Paano iikot yung FA natin? Since siya Clockwise. ay, isipin nyo, itinulak nyo pataas yung itong shaft. Ikot niya is pa-clockwise, di ba? Papaganyan. Yan, papaganyan yung ikot niya. So, ibig sabihin, magne-negative yan. So, negative yung FA natin. Kasi nag-clockwise yung ikot niya. Then, ano yung distance
Since ito tandaan niyo, tingnan niyo yung force natin kay A ay vertical. So ano iko-consider nating distance? Ang distance na iko-consider ay horizontal. So horizontal distance ni A hanggang kay B, that's 275 plus 125, that's 400. So this is 400 millimeters or 0.4 meters. Next, si FR1 naman. Si FR1. Kay FR1, kapag nag-apply, tayo ng ah, nag-apply tayo ng force na pababa dito sa resultant force 1 natin. Nag-apply tayo ng force pababa. Anong magiging ikot ng shaft natin? Iikot yan, o imagine nyo, ipinukpok natin siya papaganyan, iikot yan papaganyan. 'Di ba? So that is going to be counterclockwise positive. So positive yung FR1 natin. Positive yung FR1. Ano ang horizontal distance na, since pababa to, since vertical yung ating force, the downward, vertical, ang kailangan natin consider na distance ay horizontal. Horizontal distance is from point B hanggang kay FR1 is 125. So that's 125 or 0.125 meters. And we have the value of FR1 na kanina, di ba? That is 120. So let's palitan natin siya dito. This is 120. 120 Newton. And then after that naman kay B. Imagine nyo dito kay force B. Kay force B nag-apply ka ng force pataas. Ang ikot niyan ang ikot niyan papaganyan pa din, clockwise pa din. Clockwise, 'di ba? Kaso ang mangyayari diyan, meron ba siyang, since ito ay vertical force siya, vertical component yung force. Ang kailangan natin i-consider from point B, meron ba siyang horizontal distance? May horizontal distance ba siya? Wala. So, ibig sabihin, kung ano man yung force ni B, ita-times mo sa zero, wala tayong ilalagay dito kasi yung force na yung times zero is zero. So, we can neglect that. So, X tong FB natin dito. Then, next is FD, o yung force sa D, which is yung 225 na given. Itong 225 na to, ay, pababa pala siya. Sorry. Ay, pababa to. Pababa yung ating FD dito. Pababa. Based dito sa given natin na 225, pababa yung direction niya. So, pag, pag ito, in-apply mo yung force dito, from point B, di ba? Ang ikot niyan ay papaganyan. That is clockwise pa din. So, this is negative. Negative yung FD natin. So, magiging negative yung 225 Newton times 0.1 meter. 0.1 meter equals 0. So, ilan yung unknown natin? Ang unknown na natin dito is FA. FA. So, you can just shift solve this. Sana marunong kayo mag-shift solve. So, this is, i-input nyo lang yan sa calcu nyo. Input nyo siya ng negative, tapos x tong FA, x, tapos times 0.4 plus 120 times 0.125 minus 225 times 0.1 equals 0. Shift solve. Ang lalabas na value dito is, ang FA ay negative 18.75 Newton. Yan. I-shift solve nyo siya. Dapat makuha nyo to. Makuha nyo yung FA. Or kung gusto nyo, ah, ito muna, 120 times 0.125. Tapos, 225 times 0.1 pag minus nyo. So, kung ano lalabas sa sagot, i-transpose sa kabila. I-transpose dito sa kabila, i-divide nyo ng 0.4. Pagka-divide ng 0.4, i-divide nyo ng negative kasi naka-negative yung FA. Kaya siya nag-negative 18.75. So, yan. Ito yung FA natin. So, meron na tayong value ng FA. Ngayon,
need ba nating kuhanin si FB? Sige, kuhanin din natin si FB. So, paano natin makukuha si FB? Magsa-summation naman tayo ng forces sa Y. Magsa-summation na tayo ng forces sa Y. Then, wherein positive ay upward. So, ano yung mga forces si FA pataas? Then, si FR1 is pababa. Si FB, assume na pataas din. Then, si FD pababa. Then, si FA is equal to negative 18.75 minus FR1 natin kanina is 120 Newton plus FB minus 225 Newton. So, negative 18.75 plus 1 minus 120. So, negative, this is negative 138.75. That's 225. So, that's 225, 138.75. This is 75 point. Then, this is 13. Carry 1, 356. 363. So, si FB is negative 363. So, i-transpose nyo sa kabila. Magpa-positive yan. 363.75. Tama ba? 138.75. Yan. Ito yung FB natin. So, meron, kumpleto na tayo ng forces. Kumpleto na yung forces natin. Meron tayo FA, nakuha natin si FA, nakuha natin si FR1, nakuha natin si FB, tapos given si FD. Ngayon, kung mapapansin nyo, ay si FA natin, yung force natin sa A is negative. So, ibig sabihin, yung assumption kanina na pataas siya is mali. So, ibig sabihin pala, yung ating force sa A ay pababa. So, sa diagram, ibig sabihin, dapat siya ay pababa. Ibig sabihin yung force sa A ay pababa. Hindi siya pataas. So, yan. So, next, ang hinahanap natin ngayon ay, tandaan is, internal loadings at section C, at C. Yung internal loadings dito sa C. Paano natin siya makukuha? Gaya na sabi natin kanina, we have to make methods of section. Kailangan nating mag-methods of section. So, paano siya gagawin? Tingnan ito. Tingnan nyo yung diagram natin. Yung original diagram. I-section mo siya dito. Puputulin mo siya dyan. Yun yung kailangan mo. Yung dyan sa part na yan. Putulin mo siya dyan. Putulin mo. Dyan sa point C. Dito sa point C na to, wait lang. Palitan natin ng kulay. Putulin nyo siya dito sa section C. Putulin nyo yun dyan. Then, putulin nyo siya dito sa dinowin yung FBD. So, yan lang yung mga i-consider natin sa pagsosolve ng internal loadings dun sa point na yon. So, paano natin siya gagawin? Tingnan nyo yung original diagram. Ano yung mga loadings dito? I-redraw nyo. Section AC. Section AC. I-drawing nyo ngayon. So, ito yung point A. Dito yung point A. Hanggang dito yung C. Pinutol natin yan dyan. Ngayon, ang titingnan natin ay ano yung mga loads sa section na yon. Ano yung mga loads? Meron tayong FA na nakuha natin kanina na pababa. Since, di ba kanina assumption natin pataas yan. Since pababa na siya, magiging positive na yung value natin dito. Ito, magiging positive na to. FA equals 18.75 Newton. Kasi again, binaliktad na natin. Itinama na natin. Kasi nag-negative yung value kanina, ibig sabihin, yung assumption natin kaninang pataas si FA ay mali. Kaya, itinama natin, ibinaba natin siya
So yan na siya, positive na yung gagamitin nating value sa solution. FA, ano pa? Ano pa yung forces na nandito? Kung matitingnan nyo, kung dito tayo mag-evaluate, tingnan nyo yung ito. Ito. Kung makikita nyo, meron pa siyang load dito. 'Di ba? May load siya dito. Itong part na to. Pinutol natin yan dyan. Ibig sabihin, may load na nakuha or may load na dadaan pa dito sa part na to bago mag-C, may nahagip, 'di ba? Ito. Sige. Yan. May load pa dito na nahagip from the uniformly distributed load. Doon sa pinagputulan natin. Pinutol natin siya dyan. May load pa. May load na nahagip. So, ito yan. Ano yung height nitong load? This is 80 Newton per meter, 'di ba? Yung height niya is 80 Newton per meter. Then, gaano siya kalaki or ano yung base niya na nahagip? Ito, ano yung base niya? 50 mm. Ibig sabihin, from point C hanggang dito, 50 millimeters. So, ibig sabihin, may 50 millimeters ito. 50 millimeters hanggang point C, 15 millimeters. Then, yung distance ni point A hanggang point C, doon sa pinutol natin, sa sinection natin is 250 mm. Yan, 250 mm. So, ano pa ang loading doon sa section na yun, doon sa part na yun? Wala na, nakuha na natin siya lahat. So, ano ang gagawin natin ngayon? Since nag-section tayo dyan, automatic, again, nakaka-experience yan ng internal loading. Yung mga internal loadings na yon, yun ay para maging equilibrium yung ating structure. Para magstay in equilibrium yung ating structure. So, ibig sabihin, meron yang normal force na N, normal force na N, yung shearing force or the normal force, yan, na C. Then, meron yang shearing force, V. Then, meron yang moment na sa section C. Yan. Automatic yan. Automatic pag nag-section kayo, kung kinukuha natin again yung internal loadings, yung nandoon, yung loadings na nangyayari sa loob ng structure, sa loob ng structure. Since nag-apply tayo ng load sa labas, kailangan ma-equilibrium siya or mapunta natin siya sa equilibrium para hindi mag-fail yung material. Kaya, yun yung kahalagan, kaya natin ina-analyze yung internal loads natin. So, yan yung internal loads natin. Ngayon, again, unahin natin, kuhanin natin yung mga reactions. So, kuhanin natin si force, pangalanan natin itong uniformly distributed load na FAC. So, FAC. FAC is equal to base times height, which is 80 Newton per meter. Ang base natin is 50. So, that's 0.05 meters. So, ang FAC natin ay equal to, sorry, this is 800 pala, 800 Newton per meter. So, this is 40 newtons. FAC is 40 newtons. And then, ang position niya ay 1/2 ng base. So, this is 1/2 times 0.05 meters. So, this is 0.025 meters. So, ibig sabihin, yung position ng ating resultant force ay nandito. Nasa gitna. Nasa gitna. This is your FAC. Then, ang distance niya from
Dito is 25. Dito kay papunta sa point ni C ay 25 din since gitna siya. So that's 25 mm and 25 mm. So yan. Then next, ah kuhanin natin ang summation ng since okay na yung mga loads natin, mag equation na tayo of equilibrium. So let's do it with the summation of forces in x. Ano yung mga nasa x direction or horizontal directions? Yung FA pababa, yung FAC pababa, yung NC. So NC ay equal sa 0 since yun lang yung force natin sa x ay yung NC. So equal to 0 siya. The next is summation of forces sa y, wherein upward is positive. Upward is positive. So, yung FA natin is pababa. So, this is negative 18.75 newtons. Negative 18.75 newtons. Tapos, pababa din yung FAC. So, that's minus, FAC natin is 40. So, that's negative 40 newtons. Tapos, si VC ay ito, ganito. Since yung assumption natin ni VC dito is mali, mali. Though, okay lang naman, pero in reality, pataas siya. Bakit siya pataas? Kasi kung mapapansin nyo, ganito, yung external loads natin, parehong pababa. Parehong pababa. So, paano siya, paano siya magiging equilibrium? Paano siya magiging equilibrium? Kung dalawa ng pababa, kung ang external loads natin ay parehong downward, automatic yung internal loading natin ay pataas para mag-equal sila, para ma-stabilize sila. So kung ang FA at FAC pababa, and malaki yung value niya, so ibig sabihin, yung VC natin is pataas, positive yung VC. Ito, pataas. Kasi again, dalawa na siyang pababa, so para maging equilibrium, para mag-zero siya, kailangan natin ng force na pataas. So yan, VC yan. Then, VC is equal to negative 18.75 minus 40. This is negative 58.75. Transpose sa kabila, this is 58.75 Newton. So, yan. Nakuha na natin si VC. The next is moment sa C. Moment, kompleto na tayo kasi meron tayo FA, meron tayo FAC, may NC, VC. Yung moment sa C na lang ang wala. Moment sa C equals 0 wherein positive ang moment pag counterclockwise. Counterclockwise. So, ganun ulit. Si FA, analyze natin. Si FA, nag-apply tayo ng force pababa. Ang ikot niya ay, kung nandito yung pivot point natin sa C, yung C, ang ikot niya ay counterclockwise pa rin. Papaganyan. Papaganyan yung ikot niya. So, this is positive. So, FA, distance niya from point Z, since ito ay vertical, yung force, kailangan natin yung horizontal. So, that's 250. So, this is 0.25 meters. Then, kay FAC, nag-apply tayo ng force dito. Ang ikot niya ay pa counterclockwise pa din. I hope nai-imagine nyo siya, FAC. Then, ang distance niya from point C is 25 millimeters. So, that's 0.025 meters. Then, itong itong NC, siya ay horizontal. Horizontal force. Siya ba ay may vertical distance from point C? Wala. So, 0. Magsi-0 siya. Itong VC, vertical force. Siya ba ay may horizontal distance doon sa point C? Wala din. Kasi doon nga tayo nagputol. So, 0 din siya. So, okay na to. Then, plus MC equals 0. Bakit tayo mag-a-add ng MC pa? Bakit tayo mag-a-add ng MC dito? Kasi kailangan natin ngang maging ganito, hindi tayo
Tama, mag-a-add tayo ng MC dito kasi kailangan nga nating na saglit lang, tama, kailangan nating ma-stabilize or kailangan natin ma-equilibrium yung ating system. So, kung mapapansin niyo or kailangan nating ma-zero out, kailangan mag-zero, ma-equilibrium yung system. So, kung mapapansin niyo, ito, pag nag-apply tayo ng force, pag nag-apply tayo ng force dito kay A, ang ikot niya counterclockwise, 'di ba? Pa-counterclockwise. Pag nag-apply tayo ng force dito kay AC, tapos nandito yung point, ang ikot niya pa counterclockwise pa din. Eh since kailangan natin na ma-zero or ma-equilibrium siya since dalawang counterclockwise na to, ibig sabihin itong si MC natin dito ay hindi siya pa-counterclockwise kasi pag ito'y counterclockwise, yung FA natin counterclockwise, tas counterclockwise din ang ikot ng FAC, both external counterclockwise, tas pag ang internal ay counterclockwise pa rin, hindi siya mag-equilibrium. Nagigets nyo ba? Hindi siya mag-equilibrium kasi, again, yung external loads counterclockwise na. Eh yung internal loadings, ninenegate na yon. Kailangan ma-equilibrium. Magpunta tayo sa state of equilibrium. So, dalawang counterclockwise, ibig sabihin, yung internal loading na natin, yung assumption natin kanina sa section AC, yung internal loading natin na pa-counterclockwise ay mali din, mali ulit. So that's going to be dapat pa-clockwise na to. Pa-clockwise na ang ikot nito. So yan. Sorry, pa-clockwise yung ikot nun. I hope you're getting the point. Kasi again, isa pang ulit, ang FA natin, pag nag-apply ka ng force dyan, ay pa-counterclockwise. Itong FAC, pag nag-apply ka ng force dyan, iikot ng pa-counterclockwise din. So, ibig sabihin, dalawang counterclockwise yung external para maging equilibrium, yung internal kailangan umikot ng pa-clockwise. So, ibig sabihin, since pa-clockwise yung MC natin dito sa point C, ibig sabihin ito ay minus MC. Ito ay minus MC. So, yan. Minus MC yan. Kasi, again, ang assumption natin naman sa solution ay counterclockwise ay positive. So, positive yung FA external na AC ay positive din. Yung moment sa mismong C ay negative kasi assumption na natin, alam na natin na siya ay pa clockwise. So, negative yan. So, i-transpose sa kabila ang MC, transpose sa kabila ang MC, transpose sa kabila ang MC. So, MC equal sa FA natin na 120 times, sorry, ang FA natin ay 18.75 newtons ito, 18.75 newtons, 18.75 times 0.25 plus ang FAC ay 40 newton, 0.025. So, itinranspose na nga natin sa kabila ng equation itong MC, nag-positive na siya. MC, so isolve natin siya, MC is equal to 5.69 Newton meter. So yeah, MC is equal to 5.69 Newton meter. So yan, ito yung sagot natin. Nakuha na natin yung internal loadings doon. Yung shearing force at C na 58.75, yung normal force sa C which is equal to 0, then yung moment sa C which is 5.69 Newton meter. Since ibig sabihin, since nag-positive yung sagot natin sa moment, ibig sabihin, yung assumption natin dito is correct. Yung assumption natin dito is correct na pa-clockwise nga si MC. So, tama yung assumption natin. So, ang final answers nyo dapat is NC
ay equal to 0, ang VC ay equal to 58.75 Newton upward. Yan, kasi ibig sabihin, since nag-positive din yung sagot natin dito, tama yung assumption natin na upward yung VC. So ilalagay nyo yan, 58.75 Newton upward. Then ang moment sa C ay 5.69, oops, 5.69 Newton meter. Assumption natin is clockwise. Nag-clockwise, nag-positive yung sagot dito. So tama ang assumption natin, clockwise. Or lagyan nyo ng, hindi yan clockwise. Lagyan nyo ng clockwise direction. Yeah, clockwise direction. So ito, yung internal loadings at section C or at point C. So that is how you do, how you solve for internal loadings. I hope you understand this. And then, next example tayo. Next example naman is the bar in the figure has a constant width of 35 millimeters and thickness of 10 millimeters. Determine the maximum average normal stress in the bar when it is subjected to the loading shown below. So, ang kailangan natin, ang hinahanap dito is yung average, yung maximum average normal stress. Maximum average normal stress. So, yan, ang hinahanap is normal stress. So, ano ang formula ng normal stress? That's sigma equals the force, internal loading na force over area. So, kailangan nating makuha yung internal loadings. Meron tayong mga external loadings. Ito, external loadings. Ito, external loadings. Ito, external loadings. Ito, external loadings. So, meron tayong mga external loadings. Ngayon, sa pagsosolve ng stress, ang kino-consider natin is the internal loadings, internal normal force, yung nasa loob. And uh, paano natin makukuha yung mga internal forces? That is again through the methods of section. So, anong gagawin natin? Magme-methods of section tayo, kukuhanin natin lahat ng uh, methods of section. Yun, wala. Yan. Or i-section natin lahat ng kada part na may external loads. So, anong una natin gagawin? So, i-erase natin. Since given naman lahat ng loads, wala naman tayong, anong tawag dito? Wala naman tayong, anong tawag dito? Wala naman tayong mga uniformly distributed loads since ang loads natin lahat ay horizontal. Horizontal siya. So, yan. Magse-section na tayo. So, pag-solve nito is magse-section tayo. So, unang section natin is yung unang point. Ito yung unang point, si AB. So, section AB. Oops. Section AB. So, i-drawing natin, section AB. So, meron kang 12 kilonewton. Pinutol mo. Ito yung point ni B. Pinutol mo siya dyan. Si B, pinutol mo. Ano pa yung ibang loadings? Wala na. So, ano yung internal loadings dito? Meron tayong internal force ni AB. Ngayon, since yung external force ay going to the left para maging equilibrium
yung internal loading natin at AB is going to the right. That is para mag-equilibrium. So, 'di ba? So, since siya ay horizontal component, so this is PAB is positive, going to the right is positive, then minus 12 kilonewton equals 0. So, ibig sabihin, ang PAB ay equal sa 12 kilonewton. So, that is yung loading natin sa PAB. So, nasolve na natin sa section, excuse me, AB. Next is section BC. Ang tatandaan nyo, ganito, kapag nagse-section, laging either from the leftmost, lagi kang magsisimula from either the leftmost or from the rightmost. So, it depends on your analysis. So, ito, section BC. Ibig sabihin, hanggang dito na siya. So, kung mag-analyze tayo from the leftmost, I suggest you do it always starting on the leftmost. Pero, again, kung saan mas madali, doon. Kung saan gustong mas madali, doon. Pwede naman doon. Pero, again, it depends on you. So, pero dito sa atin, gawin natin from the leftmost muna. So, ito, hanggang kay C. Ang isa-section natin ay hanggang kay C. Yan, dyan kay C. Hanggang dito kay C. So, again, from the leftmost, isulat natin yan. So, ito si A. Tapos, dumaan tayo kay B. Dumaan tayo kay B. Then, nandito na si C. Pinutol natin siya kay C. So, yan. The next, labelan ulit natin ang forces. Yung external forces natin. So, meron kay A na external force na 12 kilonewton. Then, kay B, merong pa-left na 9 kilonewton na dalawa. 9 kilonewton din dito. Then, yun nga, pinutol natin siya kay C. So, ito, kung tingnan nyo ulit para tama agad yung assumption nyo. Again, this is a tip para tama agad ang assumption nyo. Yung external loadings natin lahat ay pa-left. External loadings pa-left, pa-left, pa-left. Ibig sabihin yung internal loading natin para mag-equilibrium ay going to the right. Again, para mag-equilibrium, para mag-zero. So, summation again of forces ng X. So, PBC is going to the right. So, positive. Positive is to, yan. Then, minus 12, minus 9, minus 9 equals 0. So, negative 12 minus 9 is negative 21, minus 9 is negative 30. Transpose sa kabila, PBC is 30 kilonewton. Yan. So, yan. Ito yung internal loading at section BC. Doon, section BC. Next ay yung section CD. Section CD. Palitan natin ang kulay. Ipapakita ko sa inyo both ng process section CD. Kung mapapansin nyo, gaya ng sabi ko kanina, it's either we are gonna be starting from the leftmost or from the rightmost. Ito, katulad ng section CD, nasa pinaka-rightmost na siya. Pwedeng yun na yung i-section natin. So, ibig sabihin ko, i-drawing mo itong si CD. So, ito yung point D. Tapos meron siyang 22 kilonewton dito. Pinutol natin dito si C. 'Di ba hanggang kay C lang, hanggang dito. Hanggang dyan. And tandaan nyo, si C, itong 4 kilonewton at 4 kilonewton ay nasa point ni C. So, since pinutol natin siya kay C, hindi siya makukuha. Hindi siya makukuha. So, ibig sabihin, nakikita mo dito na si section CD ay o yung external force ni dito sa D ay going to the right, ibig sabihin si PCD
ay going to the left. PCD ay going to the left. So, yan, PCD is going to the left. So, ibig sabihin, summation of forces sa X equal to 0. So, this is, positive is going to the right. So, 22 kilonewton minus PCD. Ibig sabihin, PCD is equal to 22 kilonewton. So, yan. 22 kilonewton si P, yung internal loading at CD. We can also do, gaya ng sabi ko, yung coming from the leftmost. So, mas mahaba nga lang siya. Kasi kung mapapansin nyo, kung sisimula ulit tayo sa pinaka-left, yan, i-drawing natin. So, si A ay meron 12 kN, 12 kilonewton. Then, dito kay B, meron siyang 9 kN. Meron din siyang 9 kN. Then, si C ay may 4 kN. Then, dito ay may 4 kN. Then, yan, sinection natin hanggang kay D. So, hindi nakasama si 22 kN doon kasi si 22 kN ay naka-KD. So, sinection natin siya dyan. So, this is PCD din, PCD. Now, analyze. Tingnan nyo, yung mga pa-left is 1299. Yung pa-right is 4 at 4. Ang mga ito, ganito. Yung external loadings na pa-left, na going to the left ay 12, 20, 12, 21, 30. Then yung pa-right is 8 lang. Kaya kailangan mo mag-equilibrium nga, di ba? Kailangan mong mag-equilibrium. Since yung pa-right is mas maliit, ibig sabihin si PCD pa-right din. So, summation of f of x equals 0. So, this is positive ang to the right. So, this is negative 12 minus 9 plus 4 plus 4 plus PCD. So, yan, ito is negative 30 plus 4 is negative 26 plus 4 is 22. Negative 22 transpose sa kabila, PCD pa rin ay equal din sa 22 kilonewton. So, yan, 22 kilonewton si PCD. So, equal lang. Pareho lang yung value. It's either magsisimula ka sa rightmost or magsisimula ka sa leftmost. Pareho lang ang magiging value. Sir, bakit po magkaiba? Bakit po magkaiba ang direksyon? Itong sa rightmost is going to the left, then itong sa rightmost is going to the right. Guys, ibig sabihin yan, tama yung analysis natin. Kasi again, we are talking about equilibrium. So, pag idiniretso mo yan, pag ipinagsama mo yung dalawang section na yan, kapag itong palitan natin ng kulay. Itong section na to, 'di ba? Yan, itong sa rightmost, idinugtong mo siya dito. Idinugtong mo siya dito, mag-e-equilibrium din yung internal loading natin na PCD. Mag-i-equal to 0 kasi yung isa pa right, yung isa pa left. Equilibrium ang internal loading sa loob. So, tama yung analysis natin. So, yan. So, yan, nakuha na natin yung mga internal loadings. Nakuha na natin yung loadings at section AB, at section BC, at section CD. Meron pa ba tayong hindi na sa section? Kompleto na yung section natin. Ang tinatanong, ang hinahanap sa tanong is the maximum average normal stress. Maximum average normal stress. And since sinabi na ang iisa yung size nito, sinabi na constant yung width at yung thickness ng bar, ibig sabihin, yung stress all throughout dyan ay, or yung stress ay kung nasaan yung may pinakamalaki, yung pinakamataas na stress ay nandun din sa pinakamalaking internal loading. So, from this part, from this analysis, makikita natin na sa section BC, nandito sa section BC, yung pinakamalaking stress dito sa section BC, dyan, somewhere there, dito.
Diyan may pinakamalaking stress. Kasi from our analysis, nakita natin na yung internal loading at section BC has the highest value, 30 kilonewton. So, yan yung gagamitin nating value in solving for the maximum normal stress, which is equal to the maximum na internal loading over the area. Again, ang ating maximum internal loading is 30 kilonewton. So that's 30 times 10 to the third Newton. Kasi kilonewton over area. Anong area natin? Since this is a bar, sabi, this is a bar. So this is a rectangular bar. So this is just length times width. And in this case, ang binigay is thickness. So that's just width times thickness. Ang width natin is 35 millimeter times ang thickness is 10 millimeter. 10 millimeter. So this is equal to Newton per mm squared. Newton per millimeter squared. And Newton per millimeter squared is just equal to megapascal. So solving that, it will give us a value of approximately 85.7 Newton per millimeter squared or 85.7 megapascal. And I want you guys to complete the decimal sa pagsosolve. Lahat ng decimal isusulat sa pagsosolve. So, ibig sabihin, ang maximum normal stress na-experience is at point or is at section BC at 85.7 megapascal. Again, this is just an approximate or this is just already rounded off pero sa calculation nyo ay yung buong decimal yung gagamitin nyo. So, yan. Hanggang dyan muna tayo ngayon. Hanggang dito lang yung discussion natin. And I want you to be familiar with the units ha. Tandaan ninyo kapag Newton, ganito, kapag Newton, alam niyo dapat alam niyo na to. Newton per m squared, this is Pascal. Then kapag Newton per mm squared, this is megapascal. So yan, hanggang dito muna yung ating discussion. And let's continue agad ng lesson 2 tomorrow, which is uh, deformation and more of the shear stress and actual stress, actual deformation and shear stress pa rin. So yun, hanggang dito lang yung ating discussion muna for lesson 1. Thank you. So, yan, I'll be sending you as well the link of this. I recorded this last night kasi I need to have a stable connection and mas madali siyang i-discuss kapag kapag hindi kasi pwede siyang i-discuss ng malakas dito sa faculty kasi malakas yung boses ko. So, sa bahay ko siya ni-record kagabi. So, yan, I'll be sending you the link of this as well. So, you'll can have a reference. I-message na lang ako ng class rep para you can access this as well. Then, yung class rep na lang yung bahalang mag-disseminate. So, yun. Do you have any questions regarding this, our first lesson? Do you have any questions, clarifications, or were you able to follow through the process? Sure? Walang may tanong? I think that's the end. You can answer your problem set now once you have it. So kindly get na lang dito sa faculty. I'm available until Saturday ng gantong oras. So, yon. Kung kaya niyo na siyang ma-disseminate kaagad, it's better. So, yon. But if you do have any questions, just let me know. Just reach out to me. And I'll respond as soon as I acknowledge the message. Yun. Wala nang may tanong, walang may concern. Again, tomorrow we'll be discussing naman yung actual stress, more of the actual stress, deformations, more of the shearing stress,
and some of deformations. So, yun. So, if wala ng tanong, pa-open cam po muna lahat. Pa-open cam muna lahat. Then, class rep, kindly screenshot for attendance. Then